Now, in this video, i-guide naman kita kung paano ka na makapag-request ng e-wallet para ma-activate natin yung account mo, then paano ka makapagbayad at paano tayo mag-fill up ng form para mapadala po yung produkto po natin. Okay? So, panoorin mo ng video na to para magkaroon ka ng step-by-step guide sa mga dapat mong gagawin. So, since nandito na tayo sa ating mode of payment, so nakikita natin yung mode of payment natin dito. So, number 1 is yung GCash. Ayan, so ayan po yung papadala natin ng ating payment. So, kung di available yung GCash, pwede mo i-click tong remittance. Yan, click mo yung remittance, then lalabas na po dyan yung ibang mode of payment po natin. So, once na nakapagbayad ka na, okay, so in-screenshot mo lang yung proof of payment mo, or kung remittance yan, is-picturean mo lang dahil gagamitin natin yan mamaya, i-upload po natin dito sa ating form na kailangan po natin fill upan. Okay? So, ayan, kung meron ka ng payment, nakapagbayad ka na, then meron ka ng screenshot or may picture ka na, then scroll mo lang, punta ka dito sa fill up form po natin. So, dito, makikita natin mga information na kailangan po natin fill upan. So, number 1 na dyan is yung username mo. So, dito, ilalagay mo yung username na niregister mo dun sa account mo. Okay, dahil dyan po ipapadala yung e-wallet para ma-activate po yung account po natin. Tandaan mo, username mo yung ilalagay po natin dito. So, halimbawa, ito yung username natin. Then, dito naman sa full name, ilagay natin kung sino yung taong tatanggap po ng produkto po natin. Kung ikaw, ilagay mo yung pangalan mo po dyan. Then, contact number. Ayan, lagay mo contact number mo dyan. Then, dito sa upload the proof of payment. So, ito na yun. Hanapin mo lang yung na-screenshot mo or na-picture mong proof of payment, i-upload mo po dyan para makita po ng admin po natin. Yan. So, once na mali po yung nailagay natin na image po dyan, so hindi po tayo mapapadalahan ng ating e-wallet. So, ulitin ko lang, yung sa username, make sure na tama at correct po yung spelling ng ilalagay natin na username. Okay? Kasi kung magkamali po, hindi na po natin mariretrieve yung e-wallet. Okay? Then, dito naman, punta tayo sa package amount. Lagay lang po natin dito kung ano yung package na napili po natin. So, 399 one account, 399 4 accounts. Kung 3998 yan or one account, then 398 4 accounts. So, piliin lang natin kung ano yung package na kinuha po natin. Halimbawa, kung 399 for accounts, lagay lang po natin dyan. 399 na for accounts. Then, dito, lagay po natin yung complete address po natin. Okay? Then, dito sa provinces, piliin natin kung anong province po tayo. City, ayan, piliin natin kung anong city. Then, barangay. So, make sure na tama po yung information na nilagay po natin dahil dyan po ipapadali yung produkto po natin. Then, shipping, ayan, pick up. Kung malapit lang naman kayo, kunin nyo na. Then, no shipping fee, Lalamove or Grab. Then, NCR, ayan, Luzon, Visayas, Mindanao. So, pili lang po kayo kung anong area po kayo. Halimbawa lang, nasa Visayas kayo, click nyo lang po yung Visayas. Okay? Then, dito naman sa product list or note, ilalagay nyo na po dito yung produkto na in-order nyo. Halimbawa na lang, order nyo is spirulina. Since 4 na account yan, so lagay nyo dito yung 4 na account, 4 na items na na-order nyo. So, spirulina, eye wash, then sabihin natin perfume, then sabihin natin is essential oil. So, ayan, ayan yung items na in-order po natin. So, kailangan mailagay po natin dito para ayan po yung items na ipapadala po ng admin po natin. Kung meron kayo ibang message pa, kung gustong i-note, so pwede po kayo mag-note dyan. So, once na okay na yung ating form na pilapan na natin, so click lang po natin yung ating send button. Yan. Click natin send button, then may lalabas po sa atin na automation system. So, madadirect po tayo sa page po natin. Okay, so once na-direct tayo sa page natin, so dito na po, i-guide po tayo ng ating automation kung paano naman po natin ma-activate yung account po natin. So, sundan nyo lang yung instruction na dito sa automation page po natin para ma-activate po yung account po natin. So, yun lang. I hope na nakuha mo kung paano tayo mag-register para makapag-request tayo ng e-wallet natin, mapadala natin yung produkto po natin at ma-activate po natin yung account po natin.